Okay, simulan na nating himayin to. Kapag narinig niyo yung pangalang Capiz, di ba, madalas dalawa lang ang nagiging reaksyon ng mga tao. Yung iba, biglang naglalaway kasi naisip agad nila yung pinakasariwa at pinakamasarap na seafood sa buong Pilipinas. Pero yung iba naman, medyo kinikilabutan. Naisip agad nila yung mga aswang, mga kwentong bayan at yung mga kababalahan na madalas ikabit sa probinsyang ito. Welcome sa ating malalimang pagsusuri na yung araw. Tatanggalin natin yung velo ng misteryo at hihimayin natin yung tunay at sobrang nakakawiling kwento sa likod ng pinagmulan ng lalawigan ng Capiz. Totoo nga ba ang mga kwento? Aminin na natin kapag nabanggit ang lugar na to, hindi maiiwasang may sumagi sa isip natin tungkol sa mga supernatural na nilalang. Isa siyang hindi makatarungang anino na matagal nang nakadikit sa lugar. Pero bago tayo magpadala sa mga usap-usapang walang matibay na batayan, kailangan nating ibaling yung atensyon natin sa totoong nangyari sa kasaysayan. Kasi kung titingnan nyo ng malapitan, ang realidad ng lalawigang ito ay sobrang liwanag, napakayaman at mas kahanga-hanga kaysa sa anumang nakakatakot na kwentong narinig nyo sa kanto. Ito talaga yung mas magandang palaisipan na dapat nating pagtuunan ng pansin. Ang tunay na misteryo ay ito. Saan nga ba talaga nanggaling ang pangalang Capiz? Para mabasag natin yung mga maling akala, sisilipin natin yung mismong ugat ng salita. Galing ba to sa napakasaganang kalikasan nila? O resulta lang ba to ng isang sobrang nakakatawang miscommunication sa kasaysayan natin? I-rewind natin ang oras ng ilang daang taon. Unang teorya sa pinagmulan nito, ang alamat ng kapihad. Isipin niyo yung eksena, taong 1569. Dumating yung naglalakihang barko ng mga Kastila sa pamumuno ni Miguel Lopez de Legazpi sa mga baybayin ng Panay. Siyempre, pagbaba ng mga dayuhang to sa isang napakainit pero napakagandang tropical na isla na hindi nila kabisado, naghanap agad sila ng pwedeng mapagtanungan. Normal lang, di ba? Gusto nilang malaman kung nasaan sila at kung anong pangalan ng lupang tinatapakan nila. Ang kaso, walang naiintindihan ng magkabilang panig sa wika ng isa't isa. At dito na nag-ugat ang isa sa mga pinakaklasikong misunderstanding sa kasaysayan natin. Ayon sa mga kwento sa lugar, may isang sundalong Kastila na lumapit sa isang lokal na ina para magtanong kung anong pangalan ng lugar. Ang hindi napansin ng Kastila, yung nanay pala ay may kargang 2 sanggol. Nang ituro nung dayuhan yung paligid, inakala nung nanay na ang tinutukoy at itinuturo nung sundalo ay yung mga anak niya. Kaya buong pagmamalaki siyang sumagot ng kapid. Sa wikang Hiligaynon at Katiznon, ang ibig sabihin ng kapid ay kambal. Akala naman nung Kastila, napuha na niya yung pangalan ng lugar, kaya naisulat ang Kapid bilang opisyal na pangalan ng pamayanan. Ngayon, paano naging Capiz yung Kapid? Ito yung nakakatuwang evolusyon ng wika. Pilit na binibikas ng mga Espanyol yung salitang kapid, pero sadyang nabubuhol yung dila nila sa matigas na titik D sa dulo. Sa paglipas ng panahon, kaka-mispronounce at kaka-misspell nila sa mga opisyal na dokumento, unti-unting lumambot yung tunog. Tinanggal nila yung D at naging tunog Z. Boom! Capiz. Isipin nyo yon ha, isang buong lalawigan na ang orihinal na sentro ay yung tinatawag nating Panay Town ngayon, pinangalanan dahil lang sa isang nakakatuwang pagkakamali sa translation. Pangalawang teorya, ang teorya ng Capiz Shells. Kung yung unang kwento natin ay nakatutok sa mga tao, itong ikalawang teorya naman ay nakaugat sa mismong biyaya ng kalikasan. Pag-usapan natin yung Placuna placenta. Yan yung siyentifikong pangalan ng mga marine mollusks na mas kilala nating lahat bilang Capiz shells. Kung tatayo ka daw sa mga dalampasigan ng probinsya noon, literal na kumikinang yung buhangin dahil sa milyon-milyong mga kabibing to na sikat sa buong mundo dahil sa kanilang malaperlas na kintab. Kaya para sa maraming historian, mas logical at mas practical isipin na ipinangalan yung lugar based sa pinakasagana at kinakamagandang likas na yaman na nag-uumapaw sa mismong mga baybayin nila. At hindi lang sila basta maganda sa paningin habang nasa dagat ha, naging sobrang mahalagang bahagi sila ng kultura natin. Ilarawan nyo sa isip nyo yung isang klasikong bahay na bato noong panahon ng Kastila. Bago pa man nauso yung mga salamin na bintana, yung mga Capiz shells na to yung matiagang ginugupit at ginawang malalaking bintana. Sila yung nagpapapasok ng napakalambot na liwanag sa loob ng mga sinuunang bahay. Idagdag nyo pa dyan yung mga makukulay na parol tuwing Pasko. Ipinapakita lang nito na ang pangalang Capiz hindi lang tumutukoy sa isang lugar, isa siyang literal na paglalaro ng arkitektura at liwanag ng kulturang Pilipino. So kapag inilagay natin tong dalawang kwentong magkatabi, meron tayong napakagandang pagpipilian.
Sa kaliwa, nandyan yung kapid o kambal, isang kwentong nakasentro sa pamilya, sa pagmamahal ng isang ina at sa mga nakakatawang aksidente ng kasaysayan. Sa kanan naman, nandyan yung kapis o mga kabibe, isang kwentong nakasentro sa kalikasan, kinang at industriya ng mga sinuunang Pilipino. Alin man sa dalawang to ang mas gusto ninyong paniwalaan, pareho silang nagbibigay ng malalim at napakagandang koneksyon sa identity ng lugar. At higit sa lahat, di ba, pareho nitong ibinabaon sa limot yung mga usap-usapan tungkol sa mga aswang. Dito tayo sa convergence, ang tunay na yaman. Ngayon, pagsamahin natin yung dalawang pananaw na to para makita natin yung totoong halaga at yung modernong identity ng Capiz. Sa kasaysayan natin, ang probinsyang to naglabas ng mga dakilang taong humubog sa Pilipinas. Kasama na diyan yung mismong anak nila na si dating Pangulong Manuel Roxas. Pero bukod sa politika, sila ang walang kupas at undisputed na seafood capital ng bansa natin. Nandyan yung mga naglalakihang alimango, mga sariwang talaba, at syempre yung sikat na diwal o angel wings clam. Pinapatunayan lang nito na mula pa noong 1569 hanggang ngayon, ang lupa at dagat nila ay patuloy na pinagpapala at nagpapakain sa napakaraming Pilipino. The true story of Capiz is about the love of family and the brilliance of their culture. Bakit ba napakahalagang maintindihan natin to? Kasi yung kaalaman sa totoong kasaysayan, iyan yung pinakamabisang lunas sa mga walang kwentang takot at maling kwento. Sa pagkilala natin sa pagmamahal ng isang ina sa kanyang kambal at sa pag-appreciate natin sa ganda ng mga Capiz shells, hindi lang natin binibigyan ng hustisya ang pangalan ng probinsya. Tinutulungan din natin silang bawiin yung sarili nilang kwento mula sa mga lumang stigma at maipakita yung totoo nilang mahika. Kaya, bago ko tapusin tong pagsusuri natin, gusto kong iwan ang tanong na to sa inyo. Ano ang paborito ninyong kwento tungkol sa Capiz? Lalo na sa mga manonood natin dyan na taga Roxas City at sa buong lalawigan, i-flex nyo naman yung lugar nyo. I-share nyo sa amin yung kultura nyo at paki-confirm na rin kung gaano ba talaga kasarap yung seafood nyo dyan. Isang malinaw na paalala to na kapag inalam natin ang isang lugar ng may bukas na isip, doon natin natutuklasan ang pinakamagagandang katotohanan. Maraming salamat sa pagsama sa paghihimay nating ito. Hanggang sa susunod, manatiling mausisa at patuloy na matuto. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.